Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa umaga ito. Sapagkat kami muli pinagtipon-tipon niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang mga anak mong hinirang, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat, itaas ka at pagdakilayan ka, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat sapagkat tunay nga, O Diyos, Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na anumang mga gawa ng kaaway in Jesus name ay napagtagumpayan po namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na aming sandigan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sapagkat patuloy niyo pong itinararanas kung gaano niyo po kami kamahal, Panginoon. Lord God, maraming salamat sapagkat patuloy niyo, Panginoon, ipinuprovide lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo kami iniiwan, hindi pinababayaan man, Panginoon. Lord God, tunay na, Panginoon, na patuloy ka namin pasasalamatan sa lahat ng mga buhay na pinagkakaloob niyo po. Sa buhay pa lang, Panginoon, na umagang ito, na ibigay niyo po sa amin. Lord, napakalaking biyaya po ito, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ng isang muling panibagong pag-asa na naman, Panginoon, ng aming tatahakin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sapagkat patuloy niyo po kami ginagabayan sa lahat ng aming ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, kami pa ay humihingi, lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapalinis, Panginoon, sa iyong harapan. Hinihingi po namin, O Lord God, ang aming mga kasalanan, ang aming mga nagagawang pagkakamali, Panginoon. Maging ito, Panginoon, sa isip, sa gawa, Panginoon, sa hindi mga kalugod-lugod na mga ginagawa namin, Panginoon. Eh, hindi po namin alam na nakakasama na po pala sa iyo, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hinihingi po namin, Lord God, ang aming mga pagkakamali, pagkakasala namin sa mga tao na nagagawa namin ng pagkakamali, Panginoon. Lord God, hinihingi po namin na nakapatawaran. Gayon din, Panginoon, yung mga tao na nakagawa ng mga kasalanan sa amin. Panginoon, pinapatawad na rin po namin sila, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo ang siyang luminis sa aming puso, sa aming isipan, upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, wala po kami ibang ibabalik sa iyo, kundi pasasalamat. Pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyo sa aming buhay. Na tunay na patotoo, Panginoon, na kayo po ang Diyos na buhay, na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Kaya Lord, Lord pa lang, Panginoon, ibuhos mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga pagpapala mo, Panginoon, hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit, na patuloy mo, Panginoon, iparanas mo, Panginoon, sa umagang ito, hallelujah, Jesus. Ang mga biyaya mo, pagpapala, Panginoon, spiritually, Holy Jesus. Kaya Lord, Panginoon, sa umagang ito, ang mga gagamitin mo, Panginoon, sa pasakin mo. Tunay nga, O Diyos, magpapala sa amin ang mga maririnig namin mga salita mo, Panginoon. Tunay na makitanim, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng bukas na isipan, bukas na patinig, Panginoon, upang madinig po namin or malasap po namin, Panginoon, ang mga salita mo, magpuputaw, Panginoon, sa iyong speaker sa umagang ito, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, nabigyan niyo po ng katalinuhan at patuloy na bigyan ng katalinuhan na mula sa iyo ang iyong pinagpapahayag sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Sa inyo po namin sinagaang, Panginoon, ang matagumpay na gawain sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Ang pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 3 to 12. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga tao walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin. May matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat
sapagkat sila itituring ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang pagbasa sa salita ng Diyos. Amen. Pwede mo ba natin anayan ng isang palakpak, isang malakas na palakpak ang ating Panginoon sa ilang ito? Handa na po ba kayo ibigay inyong todo bigay ng pagpupuri sa ating Panginoon? Handa na po ba kayong sumayaw? Handa na po ba kayo ibigay ng todo ng ngayong araw na ito? Kaya patuloy po natin ibigay ang ating todo bigay ng pagpupuri, todo bigay ng pagsamba sa ating Panginoon ngayong araw na ito.
I-claim na po natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Alam ko po na naisin natin na ang Diyos ang siyang mabuhay sa buhay natin. Kaya patuloy natin tanggapin ang pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag na po natin kita isang sabi yung mga pinapalis sa ating ng Panginoon. Kinakalapit ka na ng Panginoon ngayong araw na ito. Kaya patuloy kang sumama sa Panginoon. Patuloy kang sumamo.
ba ang pinagpala ng Diyos dito? Dahil po sa ating lahat ay pinagpala ng Panginoon. Masarap pakinggan na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Dahil yung pagpapala ng Diyos, ibang klase. Sa ibang salin, ano yung pinagpala? Ano pa yung ibang salin? Biyaya or mapalad. Tayo may mapalad dahil wala tayong ang sabi ng Panginoon, walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ka. Pero, mas mahalaga din po na hindi lang dahil mapalad ka, ay pinagpala ka. Kailangan ang pagpapala ay hindi galing lang sa sarili mo kakayanan, kaya ka pinagpala. Ang pagpapala ko ay galing sa Diyos. Yung mapalad ay galing din sa Diyos. Iba po yung salitang maswerte. Alam niyo ba yung maswerte? Kapag sasabihin, tumama ako sa buwete o tumama ako sa loto, tumaya ako sa bingo, nanalo ako, mapalad ako. No, hindi po yung mapalad. Anong tawag doon? Okay, maswerte siya kasi tinamaan niya yung kanyang hindi po yun ang mapalad. Yung salitang mapalad po ay meaning na ikaw ay pinagpalad, na pagpapalad na mula sa Panginoon. Kaya tayo po na nakakilala sa Panginoon, mayroon tayong biyaya at tayo po ay mapalad. Tayo po ay pinagpala. Pinagpala po tayo ng kanyang salita at pinagpala po tayo ng kanyang biyaya. Dahil ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay sapat sa lahat ng mga pangangailangan natin. Minsan lang, hindi natin naiisip na kung tayo ay dumaranas ng mga mahirap sa buhay, akala wala na yung biyaya. Akala na wala na yung hindi na tayo mapalad. Pero tandaan po natin, hanggang hihinga ka at ang Diyos ang pinananahan mo sa iyo, mapalad ka. Sabi ko, mapalad yung ama walang inaasahan kundi ang Diyos. Pero, alam niyo po, may ginagawa ang Diyos na hindi porket ikaw'y nakaranas ng mahirap, wala na yung biyaya, wala na yung mapalad, hindi ka mapalad. No. Kung umaasa ka sa Panginoon, itanin mo sa isip mo na ang Diyos kasama mo at tinutulungan ka ng Panginoon. Sinasamahan ka niya kahit ano yung mangyayari sa iyo. Kaya lang minsan tayo, nawawala yung isip natin, nawawala yung faith natin na ang biyaya ng Diyos ay isa pa. Matthew 6:33. Akala, hindi, kung nakakaranas tayo ng hirap, nakakaranas tayo ng sakit ng loob, sakit ng kalooban, akala na wala yung biyaya. Handol yun. Basta kumapit ka, may faith ka sa Panginoon, na nagtitiwala ka sa Kanya. Ang hirap minsan, hindi na yung Panginoon, yung kumikilos. Hindi na yung pagpapala na yun. Ang inaano natin, yung nararamdaman mo sa sarili mo, ay yung kakayanan mo, ang pinahihiran natin yung kakayanan, yung sarili kakayanan at yung sarili nararamdaman. Nahirap po yun. Kailangan tiwala tayo sa Panginoon at man ang mangyari kahit madapa. Sa Panginoon ako mapit kasi tinitikan minsan, kailangan natin maranasan yung hirap na yun. Bakit? Hindi mo ma-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa'yo kapag hindi mo naranasan yung hirap o pagod. Hindi mo mararamdaman may Diyos ka kapag hindi ka nakaranas ng mga bagay na mahihirapan ka. Doon ka matcha-challenge kung talagang hindi ka bibitaw. Halimbawa ako po, nung nakaranas po ako ng nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, sobrang hirap. Nung ako nahirapan, nung nakakilala ko sa Panginoon, sabi ko, bakit ako ngayon nakahirap? Naghirap. Samantala kung kailan ako kumilala sa Panginoon, nung hindi ako nakakilala sa Panginoon, sobra-sobrang biyaya. Sobra-sobrang nakakamit na swerte. Dahil na lahat ng bagay na hiningi ko sa buhay ko mayroon. May ulam, hindi ako nahihirapan, maging sa mga anak ko, hindi ako nahihirapan eh. Pero kung kailan yung ako'y nakakilala sa Panginoon, parang baligtad. Sabi niyo, pag nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka makukulang. Pero bakit lagi kulang ang pakiramdam mo? Noong pala, hindi pala yun, sukatan para yung biyaya ni Lord na tinanggap mo ay mawala o panghinaan ka ng loob. Kailangan po pala, panghawakan mo na kahit ano yung maranasan mo,
Panginoon, hindi ka na pala hahayaan. Kaya ka pala nakaranas ng ganung mga bagay. Pinakilala na para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kasi hindi mo siya mapapanatiling nasa iyo siya kapag hindi ka nakaranas nun. Eh kung nakaranas ka lang, masarap ang buhay mo at may kakayanan ka, makakalimot. Magsamba ka pa kaya? Magpunta ka pa kaya sa church? Sasabihin niya kahit sumamba nga ako wala na akong nakukuha. Hirap nga Kung kailan nga ito ako hindi sumasamba, saka ako pinagpapala nga Di ba? May mga ganyan tayo maisipan minsan. Pero tandaan po natin, ang magtanim at sumunod sa Panginoon ng wakas, nandun makikita, hindi nyo makikita yung biyaya pag hindi nyo nagpatuloy ng takbuhin o hindi nyo nagpatuloy sa Panginoon. Makikita nyo yung biyaya kapag patuloy kayong sumunod. Kasi kapag hindi ka sumunod, talagang makakita at madadapa dyan. Talagang lagi. Kasi pinapakita ng Diyos na kailangan siya unahin mo. Na kailangan yun. Kaya manisan po, parang nakakatamad na kasi linggo-linggo, nasa church ako. Wednesday, nasa Biblia to. Sa weddings, nasa group ako. Nandun ako sa Roma. Pero bakit kulang? Pero tandaan niyo po, sa isip mo lang yun. Pero ang totoo, hindi ka naman kulang. Yung kulang, abnormal yun. Diba? Kapag kasi pag sinabing kulang, parang wala kang ano sa buhay. Parang hindi ka kumpento kung ano yung meron ka. Pero kapag may Diyos ka, ano yung meron ka, sapat sa iyo yan. Unahin mo lang siya, hindi mo kukulang. Oo, hindi mo makukulang. Hindi po yan, sapat yan. Kahit makakain ka ng manggalang ulam, at least kumakain ka pa rin, masarap kumain. Ako nga, pag mangga-ulam ko isang plato, 2 plato kanin. Naubos ko Pag bago yung ulam, may isang pipiting kanin, isyan-sayan na ako Kaya hindi yan lang yun, na yun tayo isang makaranas, no? Yung pagpapala ng Diyos ay nandyan. At mapalad ka kapatid, kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos na walang ibang itataas sa buhay mo, kundi ang Diyos. Kaya nalulungkot po ako, mga kapatid, na meron nanghihina sa akin dahil sa nararanasan sa buhay. Huwag po kayo malungkot, daraan lang pero hindi mananatili. Gulong, parang gulong ng palad, parang gulong ng kariton na hindi laging mananatili ka sa ilalim. Pag nagpatuloy ka sa Panginoon, patuloy ka lumalakad sa presensya ng Lord, yung biyaya yung pinangako ng Diyos, yung pagpapalang ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa inyo. Kaya kailangan, lagi natin tandaan na ang Diyos po ay laging sapat sa lahat ng mga pangangailangan natin. Ano sabi po doon sa verse 3? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. O sa ibang sahin, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kapag sinabing kabilang ka sa kaharian ng langit, anong mararamdaman mo? Di ba? Ibang klase pagkakabilang ka dyan. Hindi ka papabayaan yan. Kumpleto ka sa lahat ng bagay. Kasi pag sinabing langit na, sino ba nasa langit? Siyempre, ang Diyos, pagkasama mo ang Diyos, sabi doon, kung ikaw ay nananatili sa Kanya at nagtitiwala ka sa Kanya, mapalad ka at pinagpala ka. Kapag hindi ka nanatili, pag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, wala yun. Dahil mo pa yung, parang pangit bang sabihin natin, pag wala ako sa iyo at hindi ka nagtiwala sa Panginoon, sarili mo yung sinusunod mo, wala kang gantimpala sa langit. Kasi ang Diyos po ay laging nagbibigay naman sa kanya mga anak yun Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilan sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga aba. Kung baga po yung walang inaasahan yung mga aba, ang sabi doon ay pinagpata ang mga aba o mapalad ang mga aba. Sabi natin kasi meaning to say na yung pagpapala at saka ipapala, isang salita lang po yan. Mag-iba lang ang pag-rinig natin. Ano ang salitang mapalad? Kung tingnan po natin yan, ano yung salitang mapalad? Ang salitang mapalad ay tumutukoy sa kaparaanan nila na dahil sa paugnayan kay Kristo at sa kanyang salita.
pag-ibig, kalinga, kaligtasan, at presensya araw-araw. Yun po yung mga lang inaasahan sa Panginoon. Kung ikaw ay umaasa sa Diyos, hando ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hando yung pagkalinga ng Diyos sa'yo. Hando yung lahat ng ayon ng gusto mo, hando din yung kaligtasan, at hando din yung presensya ng Diyos sa'yo. Kung nagtitiwala ka na kasama mo ang Diyos at pinaghaharian ka ng Panginoon. Dahil kung hindi ka mapalad kasi ang tinutukoy dito ay yung may takot sa Diyos, kilala ang Diyos, nananahan ng Diyos sa kanyang puso, nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Yung po yun. At kaya nga sinabi dito na mayroon kang kaligtasan, mayroon kang presensya, mayroong pag-ibig, at may pagkalinga sa iyo ang Diyos. Yun po yung tinutukoy dito na siyang mga ama o yung walang inaasahan, kundi ang Diyos. Tanong ko lang po ngayon, kanino po ba tayo umaasa? Sa ating sarili, sa kaibigan, o sa asawa? Kanino po tayo umaasa? Amen. Thank you, Lord, dahil alam naman po na talagang dyan tayo asa. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob. Lakasan natin ang loob kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon. Dahil kung hindi malakas ang loob mo, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kasi sarili mo yung umiiral kapag mahina ang loob mo. Kailangan ang Diyos, sa Diyos na nagtitiwala. Kasi sabi doon, mapalad ang mga ama na walang inaasahan kundi ang Diyos. Tayo minsan ganyan. Naranasan natin yan. Pero ikaw ay umasa sa Diyos, kilala mo ang Diyos. At siyang nag-ahari sa iyo ang Diyos. Sa iyo pinag-ahari mo sa iyong buhay. Iyon ang mga pinagpala ng Diyos. Iyon ang mga sinasamahan ng Diyos. Iyon ang binibigyan ng kaligtasan ng Diyos. Iyon ang doon yung pag-ibig ng Diyos. At nandun din yung pagkalinga ng Diyos. Magpala at pinagpala yung ganong mga tao na itinitiwala yung buhay sa Panginoon. Huwag kang manlangan sa sarili mo. Kabayanan. Kasi hindi ka masasabi na pagpalad ka o pinagpala ka. Kasi nga, ang pinagpapala ay galing sa Diyos at mula sa Diyos. Kaya mahalaga na alam natin yun na tayo ay mapalad na. Tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Kaya huwag tayong manangan sa sarili nating nararamdaman. Kasi pag sa sarili nating mararamdaman, maki-stress ka sa dami ng mga suliranin na dumarating sa buhay ng bawat isa. Pero kung magtitiwala sa Panginoon, lalakas at lalakas ka. Bakit? Hindi ikaw yung may dala. Hindi ikaw yung nahihirapan para sa nararamdaman mo. Sino? Ang Panginoon ang pinagsadalain at pinagtiwalaan mo ng buhay. At ang Panginoon, iyong pinananampalatayaan. Yan po ang mga pinagpapala ng Panginoon at yun ang mga taong magpapala na nagtitiwala sa Panginoon at tinitiwala sa Panginoon ang kanilang buhay. Yun po yung mapala o pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Dapat po natin kilalanin ng ating buhay bilang tayo po ay masasabi na kulang na sinasabi na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kailan po tayo walang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi lang yung espiritu natin ang kailangan umiral na kailangan din po natin na maramdaman ng bawat isa na ano ang kailangan natin gawin sa buhay. Kailangan po hindi yung ating buhay at yung kapangyarihan na nagpapalakas sa biyaya ng Espiritu Santo upang magmana ng kaharian ng Diyos. Paano tayo magmamana ng kaharian ng Diyos? Ang buhay natin ay ititiwala natin sa Panginoon. Dahil wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Ang kapangyarihan na tinanggap natin sa Diyos at nagtitiwala rin po tayo sa kalakasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo po bilang nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo yung taong basta na gusto natin ng biyaya at pagpapala na maupo na lang tayo. Katulad ng isang taong nananampalataya. Hindi sapat naman ang
Hindi sapat na mananampalataya ka lang sa Diyos. Kailangan, pag nanampalataya ka sa Diyos, binigyan ka ng isip, binigyan ka ng katalikuhan ng Diyos, kumpleto sa iyong katawan, kamay, paa, at kaisipan. Ano kailangan gawin? Pag may pananampalataya, kailangan mayroon kang pagkilos. Ano yung pagkilos? Sasamahan po natin ang pagkilos na hindi nagkaloob ng Diyos sa atin. Ano yun? Para yung pagpapala at ikaw ay mahaginan at maibigay sa iyo yung lupain na ibinigay ng Panginoon. Ano yun? Yung bilang tayo nananampalataya, kailangan yung ating katawan, yung espiritu na tinanggap natin sa Panginoon ay hindi lang mabubuhay puro espiritual. Kailangan yung espiritu natin ay hindi lang yung puro nananalangin. Ano po? Ang sabihin ko, hindi lang puro espiritual, yung hindi ka lang dalangin ng dalangin at hindi ka lang basta nananampalataya. Kailangan doon, mayroon ka rin ginagawa. Ano yun? Ano yung ginagawa mo? Halimbawa, doon na nga pumasok yung mga kaloob ng Diyos sa iyo. Ano ba yung kaloob ng Diyos sa iyo? Para abutin mo yung mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Para ikaw ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Umakatapos doon, yung buhay ko gamitin mo habang nabubuhay ka, habang malakas ka. Dahil binigyan ka ng Diyos na kalakasan, binigyan ng kumpletong katawan, binigyan ka ng kaisipan. Ano yun? Kung saan ka tinawag na ano yung gagawin mo para ikaw ay mabuhay ng maayos, marangal at maging kaayaya sa Diyos. Yung biyayang tinanggap natin sa Diyos, kailangan gagampanan natin yun. Ano yun? Hindi tayo pwedeng maging tamad. Kailangan natin maging masipag. Kung sa ministry, ating mag-ministry ka ng buong puso, kaluluwa at buong pagkatao mo. Kung tinawag ka sa manalangin, at di ba nalangin ka, kumilos, gagawa ka ng hindi lang yung nakaupo ka na parang si buwang tama. Kasi, kumpleto tayo na ibinigay ang Diyos eh. Hindi tayo mananatili na katulad ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pag hindi ka na parang nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nila alam eh. Wala silang alam. Kaya nga sila, pag nakita nila, tinutulungan, sinusubaybayan, inaalagaan para maipasok sa kanila yung kalooban ng Diyos, yung Spirit ng Diyos, yung nais ng Diyos, yung ipinasasabi ng Panginoon sa banal niyang kasulatan. Gawin natin yung gampanin natin na kaya para tayo ay maging pinagpala ng Panginoon. Kasi lahat ng nandaan, mayroon kang dapat gawin. Hindi mo masasabi mo lang kung kaya. Kaya natin mo na gumawa ano mga bagay na kailangan mo para yung pagpapala ay nasa iyo yan. Ibinigay na lang Diyos sa atin yan. Andun yung pagkalinga, andun yung kaligtasan, andun yung pag-ibig, andun yung presensya. Pag andun yung presensya ng Diyos sa'yo, walang hindi ka kaya gawin. Kaya mo, magdaling-daling ng mga halaman, kaya mo manahi, kaya mo magawa ng bahay, kaya mo magtinda, kaya mo yan. Diba? Kasi hindi na tayo mabubuhay ng tatamad naman. Sa ministeryo ako naman, nagpapakasipag ako. O yung mga pastor, yung nagtinawag sa kanila, magpapakasipag kami sa gawain ng Panginoon para hindi kami magutom. Para yung biyaya ni Lord, ay tuloy-tuloy sa amin, nasa baga natin kami sa lahat ng bagay. Kasi ang biyaya, magsisimula yan sa pastor, sa mga hinilang ng Diyos, na kaya kailangan kami magsipag sa mga gawain namin. Mayroon kaming meron kaming natanggap, salamat sa Panginoon, dahil kaya namin magministero sa Panginoon. Kasi tinanggap naman namin na walang bayad, ang pinakaloob sa amin ng Diyos, ibabahagi namin dito ng walang bayad. Ngayon, pag nasiyahan na yung aming tinuturuan, yung mga naalagaan, alam na nila yun kung ano, kasi sila pinagpala, alangan naman hindi sila magpala. Tama po ba yun? Hello mga audience! Ano, mga anak ng Diyos. Ganun lang po yun. Kaya tayo pinagpala at tayo po ay magpala dahil nasa ating lahat yung katangian na yun. Nasa ating lahat ng katangian. Kasi hindi ang inaasahan lang natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Next. Malinaw po ba? Walang inaasahan kundi ang Diyos? Yung tao ka ba? O yung mga tao na mapalad yung walang inaasahan?
pinagpala ang mga nagdadalang hati o mga nakahapis. Ang kahulugan ng nakahapis ay ano? Namimighati. Ang kahulugan ng mga nakahapis ay namimighati dahil sa ating sariling kahinaan na may kaugnayan sa pamantayan ng Diyos sa katwiran at sa kapangyarihan ng kanyang kaharian. Kung makita po natin, tayo po ay minsan nakahapis o namimighati dahil po sa ating mga kahinaan. Tama po ba yun? Dahil sa ating mga kahinaan, tayo minsan namimighati o nakahapis. Dahil tayo mahina. Huwag natin hayaan tayo maging mahina. Ano po? Kailangan tayo maging malakas. Halimbawa, kahapon, si Sister Rachel nagte-testify. Hindi siya nagsasabi kay Rocky na yung nararamdaman niya, na talagang ibang klase para sasabog yung ulo niya. Para daw talagang tinitingnan naman niya yung lugar nila. Uy, parang ang layo-layo naman sa kapirasnan. Parang malayo yung mga doktor, yung mga ganyan. Wala silang mabuti. Para daw sasabog yung ulo niya, sasakit. Tapos umuubo. Talaga yung pakiramdam niya, very pupot na siya. Pero sa Diyos siya nagtiwala. Kapis siya noong time na yun. Pero alam niyo ang ginawa ng Diyos, sabi niya, nag-relax siya. Tapos yung pressure, yung hangin, na nilangkap doon, na nag-exhale daw siya. Ayun, yung parang unti-unti na na-relax siya. Tapos sa kabila ng kanyang nararamdaman, nakakapis-lapis siya noon. Kasi nga, ang kanyang nararamdaman, parang hindi nag-alam kung ano yung gagawin niya sa kanyang sarili. Pero tuloy ng Diyos, dahil nga po, mayroong siyang nararamdaman na presensya ng Panginoon. Ganun po tayo, na kung mayroon tayo yung ating, huwag natin pailalim yung sarili natin. Pag yung sarili natin, nakaramdaman na nandun na yung magiging kahinaan natin. Ako, sabi ko, mas grabe eh. Kung makita nyo, kung napatunayan nyo, nakita nyo na kung ano ako. Pag sinumpong ako. Pero, pag sinumpong ako eh, parang katagusan na ng mundo eh. Oo, parang wala na akong buhay. Wala na yung buhay ko. Pero, ang sabi ko lang sa Panginoon, kung kalooban na ng Panginoon, wala na akong masama yun. Kanina ba wala na akong malay doon. Hindi ko na alam kung ano pa yung mangyayari. Pero, binigyan pa rin ako ng hininga. Binigyan ng buhay. Na alam ninyo, pag ako yung sinumpong ko, pagkayarin ko na sumpungin ako, bumabalik ang isip ko sa akin na nabubuhay po ako para po ako walang buto. Alam niyo ba yung walang buto? Hindi po ako makakatayo. Ay, ang kita nilang Maria. At marami sa inyo, marami na nakakita sa akin na sinumpong. At meron po, may panghilimbatay sa akin sinumpong na-over sa takot. Yung anak ko, si Bratoy. Sabi ka po na, pupuhatin na ako, hindi na ako maluhat. Sa takot. Kaya po alam nyo, huwag tayo, nakakapis din ang Diyos. Alam nyo ba nun? Nakakapis din po ang Diyos kapag tayo nakikita ng ngiti na. Bakit? Nawawala tayo ng tiwala. Kanino? Sa Kanya. Nawawala tayo ng tiwala sa Kanya kapag tayo po ay nakakapis ng dahil sa ating
Anong kastigo? Baka na si Lord. Hindi ikaw. Kasi ikaw, hindi mo nakakaya eh. Ibigay mo sa Lord. Hindi natin talaga kaya yun. Si Lord na ang pagbibigyan natin niya. At tingnan mo anong gawin ni Lord para sa buhay. Si Lord na bahala. Hindi ka pa nagkasala. Hindi ka pa na-stress. Mahirap tayo na magpaka-stress sa mga nararamdaman natin. Ang pakahina mo, ang sabi ng Panginoon, ang hina, nakakapis ang Diyos no. Nagdadalamhati ang Diyos no. Kasi nawawalan tayo na tiwala sa Kanya. Kaya napakamahalaga po na yung ating tiwala sa Panginoon. Kapag ikaw ay lubos na nagtiwala sa Panginoon at ikaw ay binigay mo sa Panginoon na yung pagkahapis mo, yung pagdadalamhati mo sa Panginoon, isa kang mapalad. Amen? Isa kang mapalad kapag nagtiwala ka sa Panginoon, wala sa iyong kahinaan. Hindi andun yung kalakasan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Tiwala, trust, faith. Yun yung taong mapapalad na walang nagtitiwala ng lubos sa Panginoon. Ang Lord kasi ang nag-aalis, ang nagbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ngayon. Kaya hindi tayo dapat makapis sa mga nararamdaman na kahinaan natin. Yung po yung nagbibigay sa atin ng kahinaan, yung kaya tayo nakahapis dahil sa ating nararamdaman, sa ating mga kahinaan. Kaya, huwag kang magpakahina. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahina. Ibigay mo sa Panginoon yung kahinaan mo. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoon, yung kahinaan ko. At maging yung kahinaan ng asawa ko, at ng mga anak, at ng mga ako. Panginoon, bahala ka na po sa kanila. Dahil mahina po ako, hindi ko kaya to. Pero Panginoon, salamat sa iyo. Dahil ikaw na ang bahala sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking apo, sa aking mga kamag-anak. Ibinibigay ko po sa iyo lahat yan. Yung kalungkutan, papalitan mo ng kaginawahan o kasiyahan. Hindi ka na makakapis at hindi ka na nililihatid dahil ang Diyos kasama mo. Aaligid ka ng Panginoon. Sa Diyos mo lang makikita yung tunay na kasiyahan o aligid, sabi sa akin ng Stephen. Makikita po natin sa Diyos lang natin yun, matatagpuan. Kaya yung ating nararanasan, yung ating mga kahinaan na nagpapahirap sa kalooban, maging sa kalooban ng Diyos, ay huwag po natin hayaan. Magtiwala po tayo ng Diyos sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang siyang aaliw sa mga namimighatid, sa may mga nakakapis. Ang Diyos ang kasagutan. At pag nagtiwala ka, magpalad ka. Amen? Magpalad tayo dahil nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Kaya po, ang Diyos ay yung mahanapin po natin yung pagtanggap ng Diyos sa atin, sa pagiging matuwid ng Diyos sa buhay natin. Matuwid ng Diyos sa buhay natin, tumutulong ang Diyos sa buhay natin, siya ang buhay natin, siya yung ating pinagtutuunan ng ating sarili, ng buhay natin, ay ang Diyos. Kaya, mapalad ka dahil sa kabila ng hapos natin, ang Diyos po ang kumukuha niyan. Hindi na tayo masyadong mamibigati sa lahat ng naramdaman. Kundi lang mamibigati tayo dahil sa kahinaan. Palalakasin tayo ng Panginoon. Amen? Next. Sabi sa verse 5.
kapag ikaw ay mababang loob, andyan lang po sa iyo. Kasama mo ang Panginoon. Siya po ang iyong at sabi diyan, ang mga mapagpakumbaba ay iyong mga mababang kalooban at nagpapasakop sa Diyos. Sila ay nakakasumpong ng kanlungan sa kanyang at lubusang pinagkakatiwala sa kanyang daan sa kanya. Yung daan po natin, sa kanya po natin itiniwala. Hindi silang nagmamalasakit sa gawain ng bayan ng Diyos kaysa sarili nilang kapakanan. Hindi sarili kapakanan ang inuuna ng mga mapagpakumbaba. Inuuna at pinagmamalasakitan nila ang bayan ng Diyos o yung kamukha nitong gawain natin. Pinagmamalasakitan po nila yung ating bayan ng Diyos na kung saan na ang Diyos yung hindi po yung sarili, kundi ang bayan ng Diyos po ang kanilang pinagmamalasakitan. At tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na ipinamana sa lupain na napakasagana. Yung mapagpakumbaba po, ang sabi po doon, ay ipapagkatiwala ng Panginoon sa mga mababang kalooban yung lupain na ipinangako ng Panginoon. Halimbawa, kamukha kay Abraham. Kung nakita ng Panginoon kung paano siya ay nananampalataya sa Panginoon, nakita niya kung paano maging babarang kalooban si Abraham. Yung lupain, sabi doon, lalaganap ang iyong langit na sindami ng langit na sindami ng mga bituin sa langit o sindami ng mga buhangin sa dagat. Kaya kung makita po natin, pag tayo ay mapagpakumbaba, mamanahin natin yung mga pinapangako ng Panginoon sa atin. Kamukha ito, pati yung buong daigdig, ang sabi ng Panginoon. Ipinakita doon na sa ano ko lang, hindi sa Biblia, na ano ko lang. Kung ako po ay yung sinabing mamanahin yung buong daigdig at yung magiging lahi mo ay sindami ng buhangin sa dagat, yung mga ating buhay, kung gagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy tayo magpapakumbaba sa Panginoon at susundin natin ang kalooban niya, lalaganap din yung ating misteryo, lalaganap din at dadami makakilala sa Panginoon. At yung pag dumami po yun yung parang example na pararamihin ng lahi. Kaya kung makita po natin, tayo ay, kung tayo mayroon ng konting mga bagay, tayo po ay natin sa iyong kataasan. Kailangan mayroon tayo mababang kalooban. Sino po ba yung mayroong mababang kalooban dito? Sino po ba yung mayroong mababang kalooban at mapagpakumbaba? Walang mababang kalooban sa inyo. Sino po ang marunong pakumbaba dito? Sino po ang marunong pakumbaba? Ang mga nagpapakumbaba ang tunay na nagmamana ng lupain ng Panginoon. Kasi kung tayo po ay hindi marunong magpakumbaba, matayo pa tayo sa langit, wala kang tatamuhin kang timpala at wala ka rin, hindi ka rin mananagana at hindi mo rin makukuha yung mana, yung ipinamama ng lupain ng Panginoon, na katulad ng lupain na ipinamana kay Abraham. Kaya makita po natin, mapalad yung mapagpakumbaba dahil pag ikaw ay mapagpakumbaba ay maganda magiging kinabukasan mo at kasama mo na hindi ka pagsasawa ng sino man. Dahil sabi doon, yung mapagpakumbaba ay pinagpapala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig o yung lupain na ipinangako. Kung hindi ka mapagpakumbaba at lagi kang may kaaway. Di po ba? Lagi kang may kaaway kasi hindi ka papayag na ikaw ay magpakababa. Kung ikaw ay mumurahin, ihigitan mo pa yung mura. Kung ikaw ay puputulin ng bato, ay pupukul mo ay bakal. Kaya, mahirap yan. Kaya mahirap po, tayo ay
po yung mapagpakumbaba. Kailangan tayo po ay mapagpakumbaba at tayo po ay laging para wala tayong kaaway, para laging relax yung isip natin dahil hindi natin pinapatulan yung mga tao na kung saan nagmamataas sa atin, nakala kung sinong magsalita sa atin. Tayo naman, pag nakadinig ka na para naiirita ka, so hindi ka na nagpapakumbaba. Pero kung magpapakumbaba ka, lang, kahit na may marinig mo, okay lang na, hayaan na lang siya, pagbayang na lang siya sa Panginoon. Kailangan tayo po ay marunong magpakumbaba sa buhay natin para po tayo ay walang maging kaaway at tayo po ay hindi nagkaroon ng stress at hindi tayo magkaroon ng salawin. Mapalat ka kapag ikaw ay taong mapagpakumbaba. Yun po yung mapagpakumbaba. At last, hanggang 12 po yung kalahati lang po yung tutunin natin. Ano? Kasi po ay yung papalag na yan o pinagmana is 3 to 12. Pero ang ating aaralan po ngayon ay 3 to 6 lang po kasi masyadong mahaba na. Ito po sa huli medyo mahaba po. Parang 1 to 5. Hallelujah. Number 6. 6 verse 6. Wala. Sabi daw sa verse 6, pero pang-apat na lang po yan. Sabi mo, pinagpala ang may mga matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Wow! Hallelujah! Sila po ay bibigyan po ng kasiyahan ng Diyos. Pag mayroon po tayong hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng bibigyan tayo ng Panginoon ng kasiyahan. Bakit na po natin dito na tayo po ba sa isip natin ay nagkakaroon sa kaisipan na tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon? Minsan sinasabi natin, sumusunod tayo sa Diyos. Napakadali sabihin na tayo po ay sumusunod sa Diyos. At sasabihin natin, inuuna natin ang Diyos. Meron ka nga lang kunting labahin ay, meron ka nga lang imbitado hindi mo na mauna ang Diyos eh. Kung baga po, naging paningin lang ang Diyos. Kaya paano kung tatanungin yung pinagpala ng Diyos na kung tayo po ay hindi natin natutupad yung kanyang kalooban. Ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay unahin natin ang kanyang kaharian para lahat ng bagay na kulang sa atin ay idagdag ng Panginoon sa atin. Paano idadagdag sa atin? May hindi na natin mauna ang kalooban ng Diyos. Dapat inuuna po natin ang kalooban ng Diyos para yung lahat ng kulang kasi tunay ang mga pangako ng Diyos sa atin. Tunay na hindi siya nagkukulang. Pero bakit nagkukulang? Kasi hindi mo nga inuuna yung kalooban niya. Ang sinusunod at inuuna mo ay yung gusto mo. Kaya hindi na nila dapat isisi sa Diyos. Hindi na nila dapat isisi sa iglesia. At hindi mo rin pwede isisi sa pastor. Dahil itinuturo naman ang mga lingkod na Panginoon, ang mga pastors at ang ating Biblia na unahin ang kanyang kaharian para lahat ng bagay na wala sa iyo o sa akin ay idagdag ng Panginoon. Ang nangyayari sa atin, kalooban mo ang sinusunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Minsan yung sariling kaligayahan, yan ang sinusunod. Hindi ako masaya dun eh. Dito ako masaya. So, hindi na pinapriority ang gawain ng Diyos. Ang sinusunod ay kagustuhan niya. Kaya paano mo marireceive at paano mo mananatili sa buhay mo ang maganda at mapalad at nagmimitig sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagmimitig ka, sabi mo, pero hindi mo namang ginagawa. Nagmimitig ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero sa salita yan, paano mong makukuha yung mga pangako ng Diyos sa'yo? Sa salita mo lang, magaling kang magsalita. Magaling kang magbasa. Magaling ka sa mga testimony. Pero, hindi ang priority mo ay ang kalooban ng Diyos.
gagamitin mo ang kalooban ng Diyos. At sumusunod ka sinasabi mo sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi ka magsalita at hindi tayo magsalita, nakikita sa atin ng Diyos. At hindi lang yun, nakikita natin lahat yun. Kung ano talaga ang pinapriority mo. Halimbawa ako, hindi lang ang pastor ninyo. Kayo lahat kilala ko na. Kilala kayo lahat, alam ko kung sino na kayo. E di lalo na ang Diyos. Alam na kung sino tayo sa harap niya. Kaya, kung minimitin natin makasunod sa kalooban ng Diyos, gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Huwag yung sarili natin. Gagawin naman natin yung kaya lang, unahin natin siya. Yun ang gusto. Unahin natin. Kapag inuna natin yan, marirelax ka. Kasi pagdating sa Panginoon, lagi kang masaya. Iba yung kasiyahan na sarili mong kasiyahan. Iba yung kasiyahan na sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, ano yan? Sa Panginoon yung kaligayahan sa Panginoon, walang hanggan. Pero yung sa taong kaligayahan, pang-samantala lang. Tama po ba yun? Kasi, pag naibigay mo na, nakayakap ka na, nakahanap ka na sa asawa ko, naka-off ka sa girlfriend, na nakaano ka na. Noong time na yun, masaya ka. Pero dumarating din yung nagtatalo kayo, nagtatalo kayo, hindi kayo nagkakasundo. Pero sa Diyos, papatulong ka ng asawa mo, magkakagagandyanan kayo. Pero sa Diyos, walang ganon, di ba? Hindi ka pinapatulong ng Panginoon, sabi pinipilit ka yakapin ng Diyos. Pinipilit ka na yakapin, pero tayo ginagawa natin. Kaya yung pag-ibig ng Diyos at inuuna kung sinasabi mo, nagbibigay ka makasunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi mo naman ginagawa, dinagaya mo na ang sarili. Dinagaya mo na na sinasabi mo na ikaw sumusunod at inuuna mo ang kalooban ng Diyos, pero kung hindi naman yun ang inuuna mo, ipinapareote mo, hawa mo naman yan. Kasi hindi ka liligaya. Liligaya ka, sabihin ng iba. Titignan po natin, hindi liligaya. Baliktad. Kasi ang tunay na kaligayahan, saan mo makikita? Sa Panginoon. Kaya tandaan niyo yan, biblikan po yan, akala niyo gumagawa ko ng salita ako. Hindi sa lahat ng sinasabi ko sa inyo, salita ng Diyos yan. Hindi ako magsasalita ng sarili ko. Dahil alam. Kaya po, kung tayo po ay nagmimiting matupad ng kalooban ng Diyos, makatupad sa kalooban ng Diyos, ay sundin po natin yung nais ng Diyos para sa atin. Ito ang isa sa pinakamahalagang talaga ng sermon ng mundo. Una, ang pinakamahalagang saligat para sa lahat ng banalis na pumumuhay ay ang nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 6:33, unahin lang yung kanyang tatang bagay ibigay sa iyo. Kaya, kung susunod ka sa Panginoon, wala kang magiging problema pagdating sa kalooban ng Diyos. Ibibigay sa iyo lahat kung kulang sa iyo. Amen? Ang gayong mithiin ay makakakita pa, makikita po natin ang kay Moses. Ang espiritual na kalagayan ng mga Kristiyano sa buong buhay nila ay nakasalalay sa kanilang pagkagutom. Sa kanilang pagkagutom at pagkauhaw. Saan? Sa pagkagutom at pagkauhaw. Saan nga? Ang sabi dito sa una, sa kanauhaw at sa kanagugutom, sa presensya ng Diyos. Kailangan meron po tayo dyan na nagugutom tayo at nauhaw sa presensya ng Diyos. A. B. Sa salita ng Diyos. Kailangan tayo lagi nauuhaw at nagugutom sa salita ng Panginoon. C. Pagkikiisa kay Kristo. Kailangan tayo laging nakikiisa kay Kristo. Huwag natin inasang tabi si Kristo. Kailangan tayo naging pakikiisa lagi natin kay Kristo. At pakikisama sa Espiritu. Huwag natin saktan ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Panatilihin mo, nananatili ang Diyos sa piling mo at ang Espiritu ng Diyos. Katwiran. Kailangan mo yung katwiran ng Diyos ang lagi nating isa buhay. At kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Yung kapangyarihan ng kaharian ng Diyos at yung pagbabalik ng Panginoon. Yun po yung kailangan kinakauhawan kung nagugutom tayo at nauuhaw
Putang alalahanin yung relasyon natin sa Panginoon, sa pagkauho natin sa Diyos. Ano yung nakakasira doon? Ano yung nakakasira? Sa pagkauho na bilang isang Kristiyano, ano yung nakakasira? Sa pagkauho natin sa Panginoon. Ano yun? Ang mga una, yung mga sanlibutan alalahanin. Ano ba yung mga sanlibutan alalahanin? Napakarami natin lumang alalahanin sa buhay. Yun po yung nakakasira minsan. Kahit na dapat mayroon tayong gawain, word of God, at salita ng Diyos ang nasa isip natin, dapat yung makauhawan nang dahil sa mga sarili natin na makasalimutan ng alalahanin, nakatakpang po yung pagkauhaw, nawawala yung pag-uhaw natin bilang mga Kristiyano sa Panginoon. Ano pa? Pandaraya, minsan ng mayayaman. Bawa yung tinutukoy ko din yung mayayaman na nandaraya. Yun, bakit ganun? Halip na mauhaw ko sa salita ng Diyos, kahit nasa Panginoon pa, pati na ngayon, dami-dami kayamanan nila. Bakit hindi, kumbaga po, nawawala na yung ano sa sarili, kundi nakita na yung hindi pumapasok sa buhay kasi nakikita yung yaman ng iba, nakikita yung kabuhay ng iba, nakikita yung mga sabi ng iba, nakikita yung aura ng iba. Yun po yung isa, nakakasira sa atin sa Panginoon, sa pagkauho natin sa Diyos. At yung mga pagnanasa sa mga bagay-bagay. Ano yung pagnanasa sa mga bagay? O halimbawa po, ako gusto kong bumili ng ganito, gusto kong gano'n, hindi ko na muna alam yung gawain na yun, kailangan kong kumita kasi hindi naman ako kikita dun eh. Makikinig lang ako, hindi naman ako kita. Nawala na po may pananabig, nawala na yung uhaw mo sa Panginoon, nawala na sa mga bagay-bagay na inaangat natin. Kaya sabi doon, at hindi yung pang mga kalayawan ng buhay. Ano ba yung mga kalayawan ng buhay? Napakarami niyan. Yung kalayawan ng buhay natin. Minsan, yun ang nagtatanggal para tayo ay magkaroon ng kagutuman at kauhawan sa salita ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Yung kalayawan natin. Ayusin po natin yung mga kalayawan na yan. Kaya po, nagkakaroon tayo ng pagkabigo kay Kristo. Ano yung pagkabigo kay Kristo? Na nasa atin yung pagkauhaw natin sa kanyang salita, sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga salita, sa kanyang pag-ibig. Isa naman ba na nagtatakpan ng mga bagay na nakakapaglihis sa atin sa Panginoon. Sana po hindi tayo ganyan. Yun po yung kaya hindi minsan, hindi makapanatili kay Kristo dahil sa mga alalahanin na yun. Nawawala yung uhaw, nawawala yung gutom dahil sa mga gusto ng sarili. Kapag nawala na po yung mithiin ng mga mananampalataya para sa Diyos at ang kanyang katwiran, sila'y mamamatay sa espiritual na dapat po, mamamatay po ang ating espiritu sa Panginoon kapag po tayo ganun ang ginawa natin na nawala yung pag-uhaw at nawala yung pagpuputok natin sa presensya ng Diyos. Kailangan po, dapat tayo magpamalay sa mga panamumbat ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kasi nasusumbakan ng Espiritu Santo ang ating buhay kapag tayo po nawala na ng pagkauhaw o pagkagutom sa presensya ng Panginoon. Kaya lagi tayong uhaw, lagi tayong gutom sa presensya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pakikig sa Kristo. Kailangan po tayo na lagi nauuhaw sa mga salita ng Panginoon. Yun po yung mga taong mapalad at pinagpala ng Diyos na nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Yung laging nauuhaw, yung laging nagugutom sa presensya ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kaya kung makita po doon sa ating napag-aralan na kalahati pa lang, wala pong conclusion kasi hindi po dapat matapos kasi po ay kalahati pa lang. So, susunod na lang po na mga sa schedule po na yung mga salita na ito ay na pinagpala tayo o mapalat tayo sa mga naranasan natin at pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian niya. Pinagpala ang mga nagdadalaman sapagkat aalinin sila ng Diyos.
ang daigdig at mamanahin nila ang daigdig. At last, pinagpala ang mga may matinding hangarin na mga sumbong sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, ito na inahamay. Tumayo at tayo po ay umami sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Salamat sa iyo. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na po, Diyos, na nagpapasalamat kami sa mensahe na ibinigay mo sa amin ngayon. Salamat. Wala kaming masasabi sa iyo, kundi salamat sa iyo, Diyos. Na patuloy na kami naging pamahalan dahil na mo kami inaasahan ng ikaw. Mabalat kami dahil nagbibigay kami kasunod ng kalooban mo. Mabalat kami dahil natin pagpapakumbaba ng ito. Salamat sa iyo mga anak. Salamat na kami matuto. Inaasa namin walang buhay sa iyo, Diyos. At nang narito, Panginoon, salamat na, hallelujah, nagsilbing alala sa bawat isa sa iyo. Yung mga salita na ito na iniwala po kami, O Diyos,